Ako po si Carlo Lorenzo, 4th year BS Applied Physics student mula sa Universidad ng Pilipinas, Maynila. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung ating universidad ay umaharap sa napakaraming issue at problema ngayon. Sa katunayan, nasa rurok tayo ng krisis doon sa ating pamantasan. At syempre, bilang dahil nga umaharap tayo sa mga problemang to, mas nailalayo talaga yung UP doon sa kanyang orientasyon na pamantasan ng bayan. Pero naniniwala pa rin ako na yung dapat na pagtingin natin sa UP is University of the People pa rin siya. Dahil tayo bilang mga scholar ng bayan, yung mandate pa rin natin ay yung paglingkuran ng sambayanan at sagutin yung mga problema na kinakaharap ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, yung Office of the Student Regent, siya yung mamumuna sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos doon sa mga estudyante upang maibalik at makuha ulit yung ganitong orientasyon ng UP, yung pagiging pamantasan ng bayan, yung pagiging malapit ulit nito sa simpleng mamamayang Pilipino. Ngayong taon nga, na-implement na yung first year ng academic calendar shift doon sa ating pamantasan na talagang higit pa doon sa usapin ng mainit, ng hindi makapag-focus doon sa pag-aaral yung mga estudyante, higit pa roon sa pagdudugo ng mga ilong, sa pagsusuka ng dugo na naranasan ng mga estudyante. Maraming ganito kasing cases na nararanasan yung iba't ibang units. Bukod pa doon, napakarami pang problema na dinala yung academic calendar shift doon sa ating universidad dahil hindi naman talaga nito natutulungan yung mga scholar ng bayan, yung kahit na sinong miyembro ng komunidad ng UP at maging yung pamantasan natin mismo dahil hindi sa pagpapalit ng akademikong kalendaryo ay magiging globally competitive na kagad yung ating universidad. Napakaraming curriculums yung naapektuhan kagaya sa amin sa UP Manila, sa College of Medicine, College of Nursing, yung aming Philippine General Hospital o yung Hospital ng Bayan ay merong 2 months clerkless PGH, yung mga courses sa Los Baños, nakalapat yung kanilang pag-aaral doon sa season ng ating bansa, pati doon sa CFOS, yung fisheries na courses, naapektuhan talaga ng academic calendar shift. Yun. So, yung gagawin natin dyan is minimum makagawa ng mga programa upang matulungan itong mga naapektuhan ng academic calendar shift at maximum talaga ay maibalik yung ating akademikong kalendaryo sa dating academic calendar natin. Para sa akin, yung Scholar ng Bayan program, okay naman siya kasi yun nga, dati naman din yung UP, nagkikater naman siya doon. Hindi niya na pinag-e-exam or pinag-uupkat yung valedictorian o salutatorian ng iba't ibang schools. Parang diretso na sila sa UP. So parang ganoon lang din yung nangyari sa Scholar ng Bayan program ngayon. Pero kasi yung problema pa rin dyan is yung Scholar ng Bayan program, hindi pa rin niya sinasagot yung problema ng napakaraming kabataang wala sa pamantasan, wala sa ating paaralan ngayon. Hindi pa rin niya sinasagot yung problema ng milyon-milyong kabataang Pilipino, which is, yun nga, mahal yung tuition sa UP. Hindi pa rin niya sinasagot yung pagiging accessible ng UP doon sa mga simpleng tao, gaya ng mga magsasaka, manggagawa. Ngayon, yung gagawin natin dito, dapat, doon dapat tayo sa footing na wala na dapat ganito mga batas na hindi na kinakailangan ng top 10 na ganyan na maging na maibigay sa kanila edukasyon ng UP. Dahil dapat yung edukasyon ng UP, hindi dapat siya nilalako. Kumbaga dapat naaabot talaga siya ng kahit na sino. At kahit na sino na may kapasidad na mag-aral sa ating pamantasan, ay tinatanggap dapat ng hindi tinitigan yung kanyang kapasidad sa pagbabayad o yung kanyang katayuan sa lipunan. Ayun, para sa akin naman, kahit na sinong mapili sa aming 5 na mga nominados pagiging rehente ng mga mag-aaral ngayon ay talagang tatanganan naman yung mandate na pagiging isang student regent na i-representa yung boses ng mga scholar ng bayan doon sa Board of Regents. At hindi lang yun, i-representa din yung boses noong iba't ibang sektor pa ng lipunan na talagang patuloy na niyuyurakan yung karapatan doon sa ating
doon sa ating lipunan. Pero sa tingin ko, kung meron bang talagang nagsashine na bilang student regent, sa tingin ko, si Miko Pangalanan yun. Kasi experience-wise, napakarami na lumaki siya sa UP, alam niya yung galawan, alam niya, marami na siya nasaksihan na iba't ibang polisiyang na pinatupad, kung paano ito naka-apekto sa UP. So sa tingin ko, kung experience-wise, mas si Kuya Miko talaga yung making fit, pinaka-fit sa aming 5. And yun. Bahala na lang yung student councils kung sinong pipiliin nila.